So guys, ngayong gabi, no, mag-dinner kami sa aming kababayan, no. Kababayan ko sa Southern Leyte, sa taga Burgos, no. Galing siyang Taiwan, isang factory worker doon galing sa Taiwan. Pumunta siya dito sa Canada bilang isang nani, pero yung yung certificate niya is isang caregiver. Yun ang pinakita sa embassy ng caregiver certificate. Pero ang pasok niya dito ay nani. Panoorin natin yung experience guys, paano siya nakapunta dito at anong nangyari at magkano yung nagastos niya at ano yung mga procedure. Okay? Kausapin natin si Mrs. Abigail Montedarwis Pyramidi Plitel. Okay, guys? Hi, everyone. I'm Abigail Plitel from Padre Burgos, Southern Leyte. So my experience is galing po ako Taiwan. And then from Taiwan, doon ako nag-apply papunta dito ng Canada. So yung in-applyan ko dito is nanny. But when I was in Taiwan, ako doon, factory worker. And then, wala ko experience sa nanny nung nasa Taiwan ako. I just had my caregiving certificate. And then, doon na. Nung bumalik ako ng Taiwan, doon ako nag-apply. It was 2011. So, I started my application early 2011. Then, I flew here in Canada, June 2011. Giyon sa man yung pagnari sa kuan sa Canada sa una. Kuan, sige ka na rin gamita. Kuan no. Tagalog. Ay, oo nga pala. Char. 2006, Taiwan ako noon. Tapos pwede nagbabisaya sa guli laman. Lagi. Taiwan factory worker. Tapos yun tawag dito, pagpupunta ka dito, kailangan ngang may caregiving certificate. Kaya my first sa Taiwan, nag-break contract ako noon para umuwi ng Pilipinas mag-aral. Nag-aral ka ng caregiving? Nag-aral ako ng caregiver. 8 months, lahat-lahat. 2010, bumalik ako ng Taiwan, nag-Cebu na ako nag-apply kasi mas mura pag Cebu ka. Yun nga lang, hindi. Bumalik ako ng Taiwan 2010. Tapos, yun lang. Doon na ako dumaan, doon na ako nag-apply. Anong agency? Hindi ko na matandaan yung agency basta sa Taipei. So, nakita ko lang yung yung number nila sa naghahanap lang ako dun sa yung kuan ba, mga paper or whatever, newspaper. Mga newspaper. Tapos doon ko nahanap yung yung number ng agency, yun lang. So, yung taon na yun? 2011. So, pwede pala makapunta dito kasi walang experience as caregiver? Basta may certificate nung panahon na yun. Ganun ba? Tapos, nung panahon na yun, sa Taiwan, yung Canadian Embassy, sa Taiwan pa. Para sa akin talaga itong Canada, no? Kasi nung panahon na yun, ako yung dalawa kami, yung last na in-interview that day, before they will move the immigration to Hong Kong. Tapos yung isa kong kasama, na-deny siya sa interview. Kasi may interview man noon, nung panahon na yun, may interview. Pero paano na-approve? Wala kang experience, certificate may lang. Certificate, kaya nga may interview kasi everything that you passed, they have to look everything. Oh? So hindi pa masyadong mahigpit noon? I would say... Kasi ngayon, kailangan talaga ng experience. Yun ang nakalagay. So, may experience talaga. Sa akin nun, wala. Talagang from factory worker, jump ako ng caregiving apply dito. Wala nga. Basta may certificate lang. So, ilang buwan lang yung processing? Oh, yun lang ang mabilis. So, first, ang dami ang buwan. siyempre, hasang pinirito. It's crunchy. Kalami. Kinamot. Yeah.
So, apply ako sa agency mga after 3 months, sila kasi maghahanap ng employer. So, after 3 months na interview, may sinet up sila sa akin na interview. Yung family. So, may interview sa employer mo? Ano ka na ng agency, set up ka na this time tatawagan ka nila, tas yun na yung interview. Via Zoom or Skype? Yeah, I think it's Skype. Hindi pa uso yung Zoom noon. Wala Skype pa. Skype. So, kahit gano'n na may agency ka, sa'yo pa rin galing lahat ng like all the hard work, ikaw pa din. Pero sino nag-process ng papers? Ang agency na. Ang agency na. After yun ang the mabilis. interview. After my interview, na interview sa employer. Yes. And I think it was only like 2 months na process, lahat. 2 months ang processing. 2 months ang processing. Ang mahirap noon, yung passport ko, you're not holding it. You're, employer. Ang maghawak? So, parang Saudi? Ganun ang Saudi? Hawakan mo daw ang employer daw maghawak sa passport. Pero sino nagsumagot sa medical, sa mga... Sila lahat. Employer? Wow, maganda. Plane ticket. Pati plane ticket. Ano yung tawag dito, yung sahod nyo, per hour or monthly? Di, monthly, fix na. Okay. So, yeah, but monthly pa. Bakit yung iba may per hour? Mayaman yung nila. Yung sa akin noon, 2011 kasi ako dumating dito sa Canada. Yung employer ko, hindi din ako nagtagal dun eh. Lang ako noon. Talagang say tawagan kanang gitiisan na ba na pinagtiisan ko yung Anong lahi? Native. Yung babae. Yung lalaki? Puti. Tapos yung so siya yung first interview ko, hindi ko nakuha. Busy yun. Hindi pa siya nanganak nung interview niya ako. Hindi ko nakuha. Pangalawang interview ko, at least doon, alam ko na kung paano i-handle yung interview. So yung pangalawa ko interview, ito na yung naging, naging employer ko sa dito. Yung nagdala sa akin dito. Triplets. And they were 9 months old when I came to Canada. When I worked 9 months old? 9 months old, triplets. And then aside from that, may may 5-year-old. Then, 5-year-old yung batang babae ay hindi ako nagtaga, 6 months. Tapos lumipat ka ng ibang employer. So, kasi di ba kailangan kayong magbuo ng 24 months bago kayo mag-apply ng PR, open permit, parang gano'n, di ba? 24 months, 2 years. Sa ako, what happened was, nung first employer ko, nung umalis ako sa kanila, hindi niya ako binigyan ng record of employment, ROE. So kung lilipat ka, let's say, sa isang employer, 6 months ka lang, tapos counted yun, yung 6 months. Dapat counted yun. Kaso nga lang, gago yung first ko na employer, hindi niya ako binigyan, mali-mali yung pag-ano niya. So bumalik ka sa... Start ako from 1. From 1? So hindi mo na nakuha agad yung 24 months? Pero okay ra. Kasi yung pangalawa ko employer... Mabait. Until now, nakikita kami. So mayroon talagang mga employer na mababait, hindi naman pasortihan lang din, no? Diba? Mental ang nakuha atong first employer na ako Pero ang work mo is 8 hours pa rin or sobra-sobra? No. So first employer ko, gano'n wala. Minsan yung work ko, straight 2 weeks, wala day off because they live like in the middle of nowhere. Saan? Calgary? Outside Calgary. Sa lapit? Outside Red Deer. So, may time na 1-2 weeks or 3 weeks wala akong day off. Pero para sa, yung parang feeling ko okay na lang din kasi wala naman akong magawa. Wala rin kilala dong bandang area. Pero, pag mag-aano sila,
magtawag dito, minsan naalis sila sa ano ba, mag road trip sila or whatever, go camping. Wala din akong trabaho. Hindi ka dinadala. Minsan dinadala ko, pero mas gugustuhin ko ng ayaw, mas type ko yung ayaw kasi wala akong trabaho. Sino magbantay sa bata kung hindi ka Sila dalhin? lang. Sila lang. Ano yung ano ko, first employer ko nung pangit, pero yung pangalawa ko, yun yung pinakamaganda. Dadalhin ako sa groceryhan, ipapabili sa akin kung anong gusto ko. Ako na nagdadala ng card niya. Pero nung after 24 months, paano ka nag-apply ng PR? Ako na yung nag-a-apply. Nandiyan lang sa sa CIC. Ako lang lahat. Ako nag-apply. Mabilis man lang. So, nung ma-apply ako ng ng open work permit. Guys, pagbuwad talaga, pag tuyo talaga. Tuyo. Pag tuyo talaga yung... Tuyo din yung plato mo. Pag tuyo talaga yung ulam mo, no? Iwan ko lang. Pakikaldero, taob. Automatic ba yun after 24 months or 2 years? Automatic ang padala sa gobyerno or ikaw ang mag-apply? Ikaw mag-a-apply. Ikaw mag-apply ng so, open work permit. So, sinabay ko na yung open work permit ko tsaka permanent residency. Pwedeng ganun? Kasi single ako that time. Mas mabilis. Umabot, dumating yung open work permit ko first. After a month, dumating yung yung permanent residency ko. Pero yung pag mayroon ka ng open work permit, pwede ka nang umalis sa amo. Pero umalis ka nung panahon na yun? Hindi. Hindi ka pa rin umalis? Hindi. Nagtrabaho ako sa nagpa-part-time ako kasi dahil lang sa may Lakeview. Nagpa-part-time ako ng ng Dairy Queen. Pero doon ka pa rin tumitira? May bayad ba yung pagtira nila? Or kinaltasan nila sa sahod? Kaltas sa sahod mo. Pwede malaman kung magkano yung sahod mo nun? Ranong? Mura lang 2011, it was only 7 per hour or 8 per hour. So, ang limpyo ko, ang linis ng pera ko, 1.6 lang. 1.6, 1.5. Deduction pa yan sa bahay? Sa bahay, sa tax, yung ko na nga. Pati yung sahod mo bawasan pa rin sa tax? Hindi sila magbabayad sa tax? May tax yun. Akala ko yung employer ang magbabayad sa tax. Hindi pala ang employer, guys, magbabayad sa tax. May tax yun. Tax pa man. Kasi yung iba, mura ang sahod, pero ang employer na ang nagbabayad sa tax. So, depende sa arrangement ng employer. Pero noon, okay lang na ganun kaliit yung sahod mo. Kasi yung 1.5, let's say 1.5, sa iyo naman lahat yun. Saka, yung panahon na yun, hindi pa rin masyadong mahal yung bilihin. Malaki pa. So, yung umalis ka sa amo mo nung na lumabas na yung PR or doon ka pa rin? Doon pa din ako. Tapos, umabot sa panahon na nagpa-part-time na lang ako. Tapos, nag-school na ako noon 2015. Buti po na pinayagan ka. Umiyak nga sila nung. After that, hindi na sila nagnani. Kaya pupunta-punta na lang ako doon. So, ilang taon yung batang inilagaan mo? Nung nag-start ako magtrabaho sa kanila, nung hinay nila ako, 10 months old yung panganay. 10 months? Hindi pa? 10 months old, hindi pa naglakad. Guys, so, kung caregiver ka, pwede ka pala, hindi lang para sa matanda or nag-aalaga ng matanda o may sakit, pwede ka pa rin sa nani. So, ganun ba rin hanggang ngayon? Nani, pwede pa rin siya? Yun lang, hindi ko alam. So, noong in-interview nga ako sa nung in-interview nga ako sa embassy ng Canadian Embassy, tinignan nila ko ang application ko, nanny or caregiver. So, nanny man ako, focus kami lahat ng question sa about nanny. Lahat ay nako yung rosaryo. Pero yung
yung certification mo, caregiver. Caregiver. Well, hindi ka hinahanapan ng nanny experience. No. Mhm. So, pwede pala siya. Pwede siya. Mhm. Pwede. Mhm. Ngayon, iba na? Hindi ko alam kasi maraming nagtatanong, Kuya, pwede ba ang nanny, mayroon daw silang training ng caregiver sa Manila, pero nanny sila sa Singapore or sa Hong mas Kong. lalong ano. Sabi ko, hindi ko sure kasi ang pagkakalam ko, experience talaga ang basihan. So, kung may experience ka sa nanny ang dadalhin mo. Pero kung caregiver ang experience mo, caregiver ang dadalhin mo, hindi nanny. Depende. Kung ano yung ano. Depende kung ano yung entry mo. Wala kang experience sa nanny, pero yung pasok mo is nanny. Yun ang magandang pathway na hindi ka pinarusahan, hindi ka pinahirapan. Pag-apply mo sa PR, after a few months, umalis ka sa employer mo, tapos nag-aral ka ng nag-aral ako ng healthcare. So ngayon guys, nasa na siya sa hospital, nag-work as nursing assistant or healthcare aid assistant, something like that in a hospital here in Calgary. So nag-ano na siya doon, nag-work na siya doon. So ano yung masasabi mo, ika-advise mo sa mga Pilipino na gustong mag-apply bilang isang nanny or caregiver? Maghanap na lang ng mas easier, maghanap ng agency. Yun Hindi mo na matandaan yung pangalan sa agency? Hindi na. I can't remember. Oh. Sila ang agency ang nag-submit sa embassy. Naghuwat na lamang kag resulta. Right there and then, pag-interview, pag sinauli yung papel mo, that means, you failed. Pag hindi sinauli yung papel mo, then that means they're gonna process your visa. Pagkatapos sa interview sa embassy, kung ibalik yung papel, yung application mo, ibig sabihin, deny ka. Mas maganda kasi malaman agad. Ay, naku, nung in-interview ako sa embassy yung Rosaryuhan ba? Muntik ko ng mabali yung yung cross ba? Kasi tense na tense ka na. Kasi talagang interview nung nakikita mo sa sa kanang mga movie ba or whatever. Ganun talaga. Ano ba mga tinatanong sa embassy? Everything, like how do you do choking for paano mo nasagot na wala kang actual experience? Certificate lang, training lang, or practicum mo din? Noon, ang agency, may binigay silang malaking libro. Basahin mo lang lahat yun. Parang guidelines nila ba? Pero malaman mo naman kasi... Pero yung tanong talaga sa agency is related sa yung pag-caregiver. Kung paano yung mga first aid, yung mga... First aid, kung paano, mga sitwasyon na lahat Situational? Sitwasyon na lahat. Meron pa kayang ganyan ngayon? Mag-interview pa? Wala. Parang lang, yung parang kailangan may speed. They call it speed test. Speed yung test. IELTS? No, that's aside from IELTS. Parang may mga speed test sila ang arte nga sa Pilipinas, pag galing ka Pilipinas. Pero wala pang IELTS noon. Parang. Wala pa. No? Wala pa. Ngayon lang yung IELTS, di ba? Hello, Chihuahua. So this is Lilo. Moni siya iyang mga... That's my Lilo. Hey, stay lalaki. Moni siya iyang mga kuwan. Stay, baba. That's my Lilo. This is my Kona. See? This is my baby. Hello, baby. Hello.